Bago pa makarating ang mga tauhan ni Jacob, ay tinali ni Camila ang kamay at paa nito. Maging ang bibig nito ay binusalan niya. Sa kanya hinila ang katawan nito sa banyo. Hindi naman kasing laki ng habi niya ang katawan nito, kaya hindi siya nahirapan na hilahin to. Ang akala ng mga tauhan ni Jacob ay nauna na ito kaya kaagad na umalis ang mga ito na hindi man lang tiningnan ang banyo. Hmm, hmm, nilagay niya isang palad sa tenga. Ha? Ano? Hindi kasi kita maintindihan. Mahina siyang natawa. Ay, oo nga pala. May busal ka. Inalis ni Camila ang kapunit na damit ni Rose na nilagay niya sa bibig nito. Camila, listen to me. Huwag mo itong gawin. Hindi ka masamang tao kagaya ng asawa mo. Shh! Hindi kita tinatanong, kaya huwag kang magsasalita. Tinapat ni Camila ang baril sa bunganga nito. Sige ka, baka sumabog ang dila mo kasamang utak mo dito sa banyo. Ikaw rin, hindi lang kamay ang mawawala sa'yo. Pananakot niya. Kung makapagsalita ito na masamang tao ang asawa niya ay akala mo ay hindi siya masamang tao. Nagmamakaawang tumingin si Jacob sa kanya. Akala yata ng lalaking ito ay maawa siya rito. Pwede ba? Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ako tatablan yan. Naawa ka ba sa mga kaibigan ko nang patayin mo sila? Hindi, di ba? Nagsimulang magtaas baba ang dibdib niya dahil sa matinding galit. Walang gabi na hindi niya inaalala ang mga kaibigan niya. Gabi-gabi sa panaginip ni Camila ay humihingi ito ng hustisya at tulong sa kanya. Anong gagawin mo? Takot na tanong ni Jacob na makitang pinupuno niya ng tubig ang jacuzzi. Ano ba ang gamit ng jacuzzi, Doc? Panligo. Kabadong sagot nito. Alam mo naman pala Aniya. Nakahinga ito ng maluwag pero namutla din agad ito nang marinig ang sunod na sinabi niya. Pwede mo rin gamitin to panlunod ng tao. Hindi ba, Doc? Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Kanang kamay ako ng iyong ama. Sinubukan itong alisin ng tali sa kamay, subalit sa tuwing gagalaw ito, ay siya namang ungol nito sa sakit dahil halos durog ng kamay nito dahil sa pagbaril niya rito. Hindi rin ito maigalaw ang hita dahil din sa tama ng bala, nagawa rin niya. Mapag-uusapan natin to. Tama na, maawa ka. Pagmamakaawa ni Jacob nang barilin niya ito sa kabilang hita. Sinisiguro ko lang na hindi ka na makakatayo pa para hindi mo na ako matakasan pa. Mabuti na lang at silencer ang binigay na baril sa kanya ni Aling Matilda. Nagawa niya ng tahimik ang plano niya dahil walang nakakarinig ng ginagawa niyang pagpapaputok. Mapag-uusapan? Dok naman, siguro nga hindi ako kasing talino mo, pero hindi naman ako ganun kamangmang para maniwala sa'yo. Hindi na maibabalik ng pagmamakaawa mo ang buhay ng mga kaibigan ko. Wala na akong awa na natitira sa mga taong katulad mo. Wala maski katiting. Halos maghalo ng luha at uhog ni Jacob habang nagmamakaawa sa kanya. Naririndi na ang tenga ni Camila, kaya muli niyang binusalan ang bibig nito. Sa kabila ng sakit inagawang kumawag ni Jacob para subukang makawala. Nakita nitong puno na ng tubig ang jacuzzi, kaya takot na takot ito. Nilak ni Camila ang pintuan para siguradong walang istorbo sa gagawin niya. Nanlaki ang mga mata ni Jacob sa takot nang maglabas ng kutsilyo si Camila. Huwag kang mag-alala, saka ko ipapaputol ang patotoy mo kapag patay ka na. Ibabaon ko to sa libingan ni Belinda para matuwa naman siya. Ipagmamalaki ko sa kanya na pinaghiganti ko siya. Pagmamalaki niya. Dahil gusto niyang marinig ang huling sasabihin ni Jacob ay inalis niya ang busal nito. Mamamatay na rin naman ito at hindi na rin makakapag-ingay sa oras na nakalubog na ito sa tubig. Desperado nang mabuhay si Jacob. Sa kabila na sugat nito sa katawan ay nagawa nitong pumalag at sipain si Camila. Baliw ka na, Camila! Katulad ka na ng asawang mamamatay tao! Sinampal ni Camila na paulit-ulit si Jacob sa pisngi. Nagbago lang ako dahil sa ginawa mong hayop ka. Kaya pareho lang tayong dalawa. Itong ganti ko sa ginawa mo. Mamamatay ka na! Puro galit na lang ang nararamdaman ni Camila sa dibdib. Nasisiyahan siyang makitang nasasaktan ito at halos mabaliw sa sakit. Hinila ni Camila ang katawan ni Jacob. Inihulog to ni Camila sa jacuzzi. Agad na nagkulay pula ang tubig dahil sa dugo nito. Nilagay na niya ito sa jacuzzi. Kumakawag pa ito na parang nagmamakaawa sa sariling buhay. Puno ng dugo ang damit niya. Nagkalat din ang dugo sa paligid. Oo, sinaksak niya si Rose. Nakawala kasi ito at sinakal siya.
Kaya naman sinaksak niya ito sa tagiliran. Pinagtanggol lang naman niya ang sarili niya. Bigla siyang natauhan. Nagawa kong manakit, Diyos ko. Siguro nga, isa na siyang masamang tao, pero wala siyang makapangpagsisisi. Ginawa niya lang yun dahil nasaktan siya. Kung ang paglaban ng paraan para makaganti at protektahan, ang mga mahahalaga sa kanya ay gagawin niya. Pinangako ni Camila na hindi na siya matatakot. Hindi na siya manginginig sa susunod habang nakatingin sa taong mahal niya na nag-aagaw buhay sa harapan niya. Lalaban siya para sa mga mahal niya. Mabilis na binunot ni Camila ang baril at tinutok sa taong marahas na nagbukas ng pinto. Habi! Lumilim ang mukha ni Jovito nang makitang kalagayan ng asawa niya. When his eyes roamed the surrounding, he finally understood what happened. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Nakakaramdam ka ba ng guilty? Tanong niya na hindi naputol ang tingin sa kanyang pinakamamahal na asawa. Akala ni Jovito iiyak ang kanyang asawa dahil sa pagsisisi. Ngunit hindi. Dahan-dahan niyang ibinabaan ng kanyang asawa ang kanyang kamay na may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Subalit hindi umabot ang ngiti sa mga mata nito. Bakit ako magsisisi? Demonyo din naman ang Jacob na yan. Dapat nang sa kanyang mamatay. Magpasalamat nga siya dahil hindi ko na siya pinahirapan na sobra. Sa katanggap ko na, ganito na magiging buhay ko. Dahil asawa ako ng isang mafia boss. Nagawang sabihin ni Camila nang walang pag-aalinlangan, subalit ang kalooban niya ay nakokonsensya. Nagawa niyang manakit ng kapwa, wala na siyang ipinagkaiba kay Jacob. Nanginginig si Camila, yun ang totoo. Nagsisinungaling siya, yun ang totoo. Pinapaniwala ni Camila ang sarili niya na tama ang ginawa niya, na nararapat lang na manakit ng taong may atraso sa'yo. Pero hindi ba mali ito? Saglit niyang nilingon si Jacob. Mukhang wala na itong buhay. Kung patay na nga ito, ibig sabihin ay nakapatay na siya ng tao. Pumatay siya ng tao. Wala na siyang pinagkaiba dito. Nawala ang ngiti sa labi ni Camila nang maramdaman ng pagyakap sa kanya ni Jovito. Itigil mo ng pagpapanggap na hindi ka nagigilty wife. Siguro, ngumingiti ka pero nakikita ko sa mga mata mo na natatakot ka at nagsisisi. Nanigas ang katawan niya. Bakit ako makokonsensya? Masamang tao din naman siya. Pinatay niya mga kaibigan ko. Kaya dapat ko siyang patayin. Buhay niyang kabayaran sa buhay na ninakaw niya. Garalgal ang tinig na tanggi ni Camila, natigilan siya. Bakit nga pala nakalimutan niya na mas masamang tao ang lalaki na kayakap sa kanya? Na isang mafia boss ang asawa niya. Na marami itong pinaslang at ninakaw na buhay. Narinig niya na sa mga bibig na isa sa mga tauhan ni Jovito na hindi lang paggawa at pagbebenta ng mga armas ang negosyo ng asawa niya. Prostitution, droga at paglinis ng mga pamilya ng kumakalaban sa mga negosyo nito. Parang sinampal siya ng katotohanan. Nagagalit siya kay Jacob na pinatay ang mga inosenteng mga kaibigan niya. Samantalang ang lalaking mahal na mahal niya ay mas masama pa rito. Nagigtingan ng panga ni Jovito, hindi may tatanggi ng katawan ni Camila ang tunay nitong nararamdaman. Dama niya ang panginginig ng maliit nitong katawan. Camila is shaking because she is guilty. Lumayo si Camila kay Jovito. Hindi, pumatay. Ayoko maging mamamatay tao. Nadala lang naman ako ng galit ko. Luha ang tumingala si Camila kay Jovito. Hindi ako kagaya mo. Hindi ako mamamatay tao. Jovito felt his heart broken into pieces when his wife uttered those words. Para itong kutsilyo na bumaon sa kanyang dibdib. Alam niyang darating ang araw na maririnig niya ito sa asawa. Hinanda niya ang sarili noon pa man, subalit hindi pala handa ang puso niya. Kung dumating siya ng mas maaga, ay hindi na madudumihan ang kamay ng asawa niya. Kinuha ni Jovito ang cellphone at tinawagan si Looney. Check him if he is alive. Do everything to save him. Utos ni Jovito sa tauhan na dumating ito. Gustuhin man itong mawala na sa mundo ng tuluyan si Jacob. Nangingibabaw sa kanyang pag-aalala para sa mental state ng kanyang asawa. Binalingan siya ni Camila na ngayon ay umiiyak na. Mr. Z, kalahati na sa mga tauhan ni Marlon Armenton ang naubos namin. Dumating na si Marlon at kasalukuyang nakikipaglaban na sa ibang kasama ng matatapat niyang mga tauhan. Imporma ng isa niyang tauhan. Let him live. Nagtaka ang tauhan niya. Pero Mr. Z, hindi kasama sa planong buhayin siya, hindi ba? Just let him live. Bumaling si Jovito kay Camila.
nakasalalay sa asawa kong sagot kung mabubuhay pa ang ama niya o hindi na. Nag-igtingan ang pangang sagot niya. Natauhan si Camila nang mapansin ang sakit sa mata ni Jovito habang nakatingin sa kanya. Hindi ako kagaya mo. Muling rumagasa ang ulo niya, huli na para mabawi niya ang sinabi. Kusang nanulas sa labi ni Camila ang nilalaman ng damdamin niya. Oo, sinabi niya na tanggap na niya na isang mafia boss ang asawa niya. Pero dahil sa nangyari ngayon, ay sinampal siya na katotohanan na mamamatay tao ito. Katulad ito ng taong kumuha sa buhay ng mga kaibigan niya. Habi, patawarin mo ko. Patawad. Hindi niya gustong saktan ito. Kusayang nanulas sa kanyang labi. I clearly understand what you've said. Duman ang kirot sa mata ni Jovito. Sorry, Habi. Patawarin mo ko. Nanlabo lalong kanyang mata dahil sa luhang na maramdaman ang mabining haplos nito sa pisngi niya. Shh! Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Dinikit nitong noo sa kanya. I'm sorry for being your husband. A demon like me doesn't deserve you. Puno ng kalungkutan nitong Saad. Saan ka pupunta? Pigil niya rito nang tumayo na ito. Gagawin ko ng kailangan kong gawin. Susunugin ko ang buong lugar na ito. Bahagi yun ng plano. Saglit na dumilim ang mukha nito. Gusto kong patayin ang ama mo, pero mukha madadagdagan ng kasalanan ko sa'yo. Sa oras na ginawa ko yon. Yumuko si Camila at impit na umiyak. Dahil sa kanya, hindi magawa ni Jovito ang matagal na nitong plano. Sinabi niya na poprotektahan niya ito pero hindi niya pala kaya. Bakit ngayon pa nagkaroon ng takot ang dibdib niya? One of my men will pick her and will send you home. Maghintay ka rito, tatapusin kung kailangan kong gawin. Hindi manhi si Camila. Ramdam niya na nasaktan ito sa sinabi niya. Siya na mahal nito ay nagawa itong sabihan ng ganun. Humagulhol siya ng iyak. Naninikip ang dibdib ni Camila sa magkakahalong emosyon. Natauhan siya at nakaramdam ng takot sa puso niya. Ito ba talaga ang gusto niya? Ang manakit at pumatay ng tao katulad ni Jacob, katulad ng asawa niya. Hindi ang sagot, pero paano niya magagawang sabihin hindi gayong ang lalaking mahal niya isang masamang tao rin? Matatanggap ba niya na ang lalaking kayang bumawi ng buhay ang araw-araw niyang makakasama? Gumising sa bawat araw? Makakaya ba niyang hindi makasama si Jovito? Mahina niyang hinampas ang dibdib, kasabay ng malakas na hagulhol niya ay ang paulit-ulit na pagsabi ng hindi ko kaya. Mrs. De La Cuesta, kami ang inutusan ni Mr. Z na ihatid kayo sa ligtas na lugar. Sandali, Mrs. De La Cuesta, hindi kayo pwedeng umalis. Tarantang pigil na mga ito sa kanya nang tumakbo siya paalis. Gusto niyang malaman ang sagot ngayon kung kaya ba niyang maging masamang tao, kung kaya ba niyang maging asawa habang buhay, ng taong kayang kumitil ng buhay ng marami, kung kaya ba niyang manatili sa piling ng asawa niya. Mabigat na desisyon ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang magdesisyon ngayon. Kailangan niyang mamili para sa sarili niya. Kung saan ba talaga siya sasaya. Kung kaya ba niyang mabuhay sa ganitong klaseng mundo. Nag-aalalang lumapit si Aling Matilda kay Camila nang makita to. Bakit narito ka? Dapat ay nasa ligtas na lugar ka na ngayon. Masyado na magulong lugar at nagpapatayan ng lahat. Sumama ka sa akin. Dadaling kita sa iyong ina. Ma'am Camila! Tawag nito sa kanya nang tumakbo siya. Kailangan niyang makita ang asawa niya. Nanlaki ang mata ni Camila nang makita ni Jason. Nagpalingalinga to sa paligid habang may hawak tong baril. Hindi kaya hinahanap nitong asawa niya para saktan muli? Naalala niya kung paano nito barilin ng asawa niya. Naalala niya kung paano bumagsak ang dugo ang katawan ng asawa niya, na parang wala ng buhay sa mismong harapan niya. Hindi siya mamamatay tao. Yun ang gusto niyang iutkit. Sa utak niya, hindi na siya mananakit. Pero sa sobrang galit niya ngayon ay naninikip ang dibdib niya. Ate Camila, natigil sa pagsasalita sa Jason na makita si Camila na may hawak na baril at nakatutok sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Huwag mo kong tatawagin na ate dahil hindi kita kapatid. Pinagtangkaan mo patayin ang asawa ko. Binaril mo siya. Nagsimula na namang umagos ang luha ni Camila. Malinaw na sa kanya ngayon, hindi niya gustong maging mamamatay tao. Hindi niya gustong magkaroon ng asawang napakasama. Pero mas takot pala siyang mawala ang asawa niya. Baliw na ba siya kung sasabihin na mas nanaisin niyang makasama ito at samahan habang buhay sa kabila ng magulo at delikadong mundo nito kaysa ang hindi ito makasama at mawala ito sa kanya? Hindi kita papatayin. Ipapakulong na lang kita. Tama.
Yun na lang ang gagawin niya para makatulog pa siya ng maayos sa gabi. Hindi niya kailangan dungisan ng kamay niya. Jason, nakita mo bang apo ko? Natigil sa pagsasalita si Lolo Axos nang makita siya. Ikaw pala, Iha. Hindi ba't pinahatid ka ng asawa mo sa ligtas na lugar? Kung ganon, bakit narito ka pa? Nagtataka nitong tanong, umawang ang labi ni Camila. Magkakilala kayo ng lalaking yan, Lolo? Nag-traitor ka po ba sa asawa ko? Hindi, ani ng utak niya. Hindi magagawa ni Lolo na traidorin ng asawa niya. Alam niya yun dahil mahal nito si Jovito. Magpapaliwanag ako, Iha. Sa ngayon, ay ibaba mo na munang baril mo dahil baka maiputok mo sa amin yan. Malumani na suhestyon na wika ng matanda na agad namang sinang-ayunan ni Jason. Iha, ang totoo ay matagal na kaming magkakilala nitong si Jason. Ako ang tumatayo at ang nagsisilbing guro niya nang hindi nalalaman ng inyong ama. Siya rin ang dahilan kung bakit buhay ang asawa mo. Matagal na kaming magkakilala ni Jason at katulad niya ni Vito, ay parang apo ang turing ko sa kanya. Po, ano pong ibig mo sabihin, Lolo? Ang lalaki niya ng dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang asawa ko. Dahil sa ginawa niya, ay halos sumabog ang dibdib ko sa sobrang takot at pag-aalala. Akala ko'y nawala na sa akin ang asawa ko. Ate naman, kalma. Mabilis na nagtago to sa likuran ni Lolo Axos na makitang hysterical na si Camila. Kalma, kung barilin kaya kita. Galit na singhal niya rito. Iha, isang paint bullet na naglalabas ng sleeping scent ang pinatama niya sa asawa mo. Inunahan lang niya si Jacob na sa dapat nitong gawin. Dahil kung naunang kumilos sina Marlon at Jacob, ay baka pinaglalamahin ng apo ko. Si Jason din ang dahilan kaya nalaman namin ang pinaka-main base ng inyong ama. Mahabang paliwanag ng matanda. Siya rin ang nagsilbing bantay mo simula nang dalhin ka rito ng iyong ama. Camila, hindi kalaban ng kapatid mo. Kakampi natin siya kaya huwag kang mag-alala. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat kaya palaging itong pinipigilang makapasok si Jacob sa kwarto niya. Dahil nagbabantay pala ito sa kanya. Sabay silang napalingon sa likurang bahagi ng mansyon na makarinig ng malakas na pagsabog. Nagmamadali siyang pumunta roon, subalit pinigilan siya ni Jason. Masyadong delikadong sitwasyon ngayon, kaya mas makakabuting umalis ka na. Sumama ka na sa mga tauhan ni Mr. Z para dalhin ka sa ligtas na lugar. Ah, shit! Magkakasabay silang napamura nang may magpaputok banda sa kanilang magkakasunod. Mabuti na lang at nakapagtago sila sa pader. Jason, ipagkakatiwala ko sa iyong muli ang apo ko si Camila. Tutulong ako kina Looney na maglinis ng mga basura. Kinastan ni Lolo Axos ang hawak ng Armalite. Ngumunguya pa ito ng bubblegum na animoy tila isang bagets. It's showtime! Hindi mapigilan ni Camila ang mapangiwi. Kahit nasa ganito silang sitwasyon, ay nagagawa pa ng matanda na maging kalmado. Napaatras sa takot si Jason nang makitang masama niyang tingin. Huwag ka namang tumingin sa akin ng ganyan, ate. Dapat mabait ka sa akin dahil kahit half-brother mo lang ako, ay bunso pa rin ako. Aray, masakit, tama na! Daing nito ng malakas na itong pingutin sa tenga. Hayop kang lalaki ka? Dahil sa'yo na puno ng pag-aalala ang dibdib ko para sa asawa ko. Nagulat to nang bigla niya itong niyakap. Pero kahit nakakainis ka, gusto ko magpasalamat sa'yo. Dahil hindi mo sinaktan ang asawa ko. Dahil sa'yo kaya palaligtas siya. Salamat, Jason. Hayaan mo simula ngayon ay magiging mabait na ate na ako sa'yo. Natigilan si Camila nang gumanti ng yakap sa kanya si Jason para itong batang humahagulhol ng iyak. Salamat, Ate Camila. Kayo lang talaga ni Tita Elsa ang naging mabuti sa akin simula nang mawala ang inay ko. Sana matapos na ito. Gusto ko nang makaalis sa poder ni Dad. Gusto ko nang lumaya. Samantala dumating si Marlon kasama ang ilang mga tauhan nito. Hanapin yung inutil kong anak na si Jason. Ubusin at paslangin niyo ang lahat ng miyembro ng Black Diamond Mafia Organization at huwag kayong magtitira ng buhay. Dumating si Bogart, boss. Siguradong magugulat kayo sa nalaman namin. Ang nangunguna sa paglusob sa atin is si Mr. Z mismo. Hindi siya totoong patay, katulad dumating na balita sa atin. Kulang na lang isumabog sa galit si Marlon sa narinig. Kung ganoon ay tototohanin dito ngayon ang balitang patay na siya. Dahil dito mismo sa lugar na to na ang magiging katapusan niya. Boss, may nalaman pa kami sigurado ikakagulat mo. Lumapit si Bogart at mahinang bumulong kay Marlon. Ang anak niyong si Jason ang mata ng Black Diamond Mafia Organization sa ating grupo. Siya ang hinahanap nating traidor. Ang walang kwentang inutil na yon. Magbabayad siya sa ginawa niyang pagtraidor sa akin. Papatayin ko siya.
Nagpupuyo sa galit na nagpakawala ng magkakasunod na putok ng baril si Marlon dahil sa labis na galit. Dahil lubhang delikado ay dinala si Camila ni Jason sa isang storage room. Ligtas ka dito, Ate Camila. Sigurado ako na hindi magpupunta ang mga tauhan dito ni Dad. Teka Jason, hindi ako pwedeng manatili dito. Gusto kong makausap ang asawa ko. Gusto ko siyang makita. Hindi niya mapigilan ng maluha nang maalalang nasabi niya. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Kasi baka mamaya damdamin niya ang sinabi ko tapos mabaril siya. Dahil kakaisip doon. Ayoko pang mabiyuda. Mahal na mahal ko siya. Tanggap ko na kahit na gaano pa siya kasama. Nang dumilat siya'y nakita niya nakangiwing kapatid niya. Ang ngingiwi-ngiwi mo dyan. Gusto mo barilin kita? Pumalak to. Alam mo, pareho na kayong mag-asawang nakakatakot. Saka imposibleng mamatay ang asawa mo. Kanang kamay kaya ni Lucifer. Joke lang. Ikaw naman binibiro lang kita. Namumut lang bawin to ng kasahan siya nito ng baril. Sige na, samahan mo na akong hanapin ang asawa ko. Napakamot to sa ulo. Kapag hindi kita dinala sa kanya, baka patayin mo ko. Kapag dinala naman kita sa kanya, ako naman ang papatayin niya. Anak ng tupa oh. Kumakamot sa ulong binuksan nito ang pinto. Kapag kayong kasama ko, mukhang mapapaaga ang kamatayan ko. Palatak nito na hindi maipinta ang mukha. Sa huli wala din itong nagawa ko hindi ang samahan siya. Marami silang nakitang mga bangkay sa paligid. Karamihan sa mga ito ay tauhan ng ama nila. Natutop niya ang labi nang makita si Aling Matilda na nakasandal sa gilid ng pader. Duguan ang dibdib nito at wala na itong buhay. Aling Matilda! Hindi niya mapigilan ang maluha. Dahil sa gulong ito, kahit ng matandang gaya nito ay nadamay pa. Hindi man lang ng mga ito pinatawad, kahit ang isang matandang kagaya nito. Tumakbo si Camila at niyakap to. Sa maikling panahon na narito siya ay naging mabuti to sa kanya. Aling Matilda, huwag kang mag-alala dahil ipapakremate kita at saka ako ipapadalang abo mo sa mga kamag-anak mo. Hindi mawawala ng saysay ang kamatayan mo. Aray! Aray! Reklamo niya nang pagsusuntukin siya ng matanda na ngayon ay gising na. Sakalang ito natauhan ng makitang masamang tingin niya. Akala niya'y patay na ito. Pero sa nakikita niya ngayon ay mas malakas pa ito sa kalabaw. Ang sakit ng manuntok eh. Pasensya na Ma'am Camila. Takot na nilibot nitong tingin sa paligid. Kinapa nitong dibdib. Akala ko'y kung sino ka. Sa paglalakad ko kanina nadapa ako tapos nagkarinig ako ng putok. Nataranta ako. Akala ko'y tinamaan na ako sa dibdib kaya gumapang ako't sumandal rito sa pader. At yun, inatake ako sa takot at inimatay. Akala ko talaga'y mamamatay na ako. Mahabang paliwanag nito habang namumutla. Bumalati yung pag-aalala sa nanay niya nang maalala ito. Si nanay po, nasaan siya? Bigla na lamang naluha ang matanda. Kanina lamang ay kasama ko siya, pero kinuha siya ng iyong ama. Ma'am Camila, sa palagay ko'y gagamitin niya ang nanay mo para mapigilan si Mr. Z. Gagamitin ng iyong ama ang pagmamahal ng asawa mo sa'yo para mapatay to. Kumuyom ang kamay ni Camila. Napakasama talaga ng matandang yon. Wala na nga yatang natitirang kabutihan sa puso nito, kaya kahit sariling asawa'y handa nitong gamitin. Ate, Ma'am Camila, tawag ng dalawa nang galit siyang tumayo. Hindi ako papayag na gamitin niya si nanay para saktan ang asawa ko. Walang pwedeng manakit sa asawa ko. Ate, huwag kang mag-alala dahil hindi mapapahamak ang asawa mo. Siya si Mr. Z, ang leader ng Black Diamond Organization, kaya hindi siya ganong kadaling mapapatumba. Tama si Jason, hindi nga ganong kadaling mapatumba si Jovito, pero nababahala siya. Gusto kong patayin ang ama mo pero mukhang madadagdagan ng kasalanan ko sa'yo sa oras na ginawa ko yon. Naalala ni Camila ang sinabi ng asawa niya kanina. Umiiyak nang napahawak siya sa dibdib kaya may pagtatakan tumingin sa kanya ang dalawa. Alam ko naman yun Jason, pero kilala ko rin ang asawa ko. Alam kong pipiliin niyang masaktan kaysa ang makagawa na naman ng kasalanan sa akin. Bitawan mo ko Jason, pilit siyang nagpumiglas nang pigilan siya nito sa braso. Hindi niyo ko naintindihan. Tama, siya lang ang nakakaintindi sa asawa niya. Sa kanilang dalawa. Oo, at napakasama ng asawa niya. Pero ang pagmamahal nito sa kanya ay tunay. Alam niya yon at daman niya. Alam nitong mahal na mahal niya ang nanay niya. Kaya kapag sinabi ng ama niya na sumukot o kapalit ng buhay ng nanay niya, gagawin to ni Jovito nang walang pag-alinlangan.
Ate, may awa at pag-aalalang nakatingin sa kanyang kapatid. Akala niya ipipigilan pa siya nito pero matapang tuntumango. Hindi na mahalaga kung naintindihan kita o hindi. Bilang kapatid mo, isasamahan kita. Pinahid niya ang luha at ngumiti dito. Salamat, Jason. Sandali, anong ginagawa natin dito? Takang tanong niya nang dalhin siya ni Jason sa pinakadakong kwarto. Napaawang ang labi niya na makitang iba't ibang klase ng sandatang narito. Halatang di kalidad. Sa bagay, ano ba nga asahan niya sa mga ito? Kailangan natin ng dagdag na baril bago sumabak sa gyera sa labas. Mabuti ng handa. Kakailanganin natin to sa oras na may makasalubong tayo. Kumunot ang noon ni Camila pero halos patay daw lahat ng mga tauhan ni Marlon sa mansyon. Ibig sabihin ikakunti na lang ang natitira? Hindi natin sila hanapin sa mansyon, Ate Camila, kung hindi sa main base ng facilities ni Dad. At nasa underground yun ng mansyon na to. Napaawang ang labi niya. May underground ng mansyon na to? Teka, pinaglolo ko mo ba ako? Maging si Aling Matilda ay halatang gulat na gulat. Mukhang katulad ni wala itong alam sa sinasabi ni Jason. Sa tingin mo ba, magbibiro ako sa ganitong sitwasyon? Kinuha nitong may pinakamahabang baril at binigay kay Aling Matilda. Namutla ang matanda. Teka mga bata, para saan ito? Huwag niyo sabihin na isasama niyo ako. Hinamatay na nga ako kanina dahil sa takot tapos isasama niyo pa ako. Hindi nila pinansin si Aling Matilda. Ang love facilities ng mansyon na ito ang nagdadala ng limpak-limpak na pera kay Dad. Pinasadya niya itong ilagay sa ilalim ng mansyon na ito para walang sino man ang maghinala na naritong pinakamalaking paggawaan niya ng droga. Naroon ngayon ang asawa mo at sigurado ako na naroon din si Tita Elsa. Kaya tara na. Tumango siya. Tara na, aniya sabay paputok ng hawak na baril sa itaas dahil sa sobrang excitement at kaba. Sinong hindi kakabahan? Sasabak sila sa labanan. Tara na, Aling Matilda. Pareho silang napatingin ni Jason sa matanda. Teka, hindi pa nga nagsisimulang laban, pero wala na kagad itong malay. Mukhang natakot to at tinatake nang magpaputok siya ng baril kanina. Ano kaya ang gagawin ni Camila at Jason para mailigtas si Elsa at Zovito? Sa kamay ng ama nilang si Marlon. Ano ang mangyayari kapag nakaharap si Marlon at Zovito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.